Hello guys! Welcome back sa part 2 ng home office and branch accounting. No, so sa part 1, sobrang hirap, no? Medyo mahirap yung part 1, alam ko. But this time, sana kayanin na natin. Siguro sa part 2, kayang-kaya nyo na kasi meron na kayong foundation sa part 1. Alright? So, simulan natin sa interbranch transfer. Paano to, sir? Ano to? Now, what if, diba, si home office, ito si branch 1, tsaka may another branch. May branch 2 na ngayon. Kasi dati nung part 1, ganyan lang eh. Home office to branch 1 lang eh. But this time, what if si home office nagpadala na sa branch 1 and at the same time nagpadala na rin siya sa branch 2. Pero si home office nung nagpadala siya sa branch 1, meron pala para kay branch 2 pala yun. Namali siya ng pagpapadala. Mayroong error, may mismanagement sa part ni home office. Paano yun? Anong mangyayari? So, yun yung pag-uusapan natin sa first topic natin ng part 2 na to. Okay, so ano ba tong interbranch transfer? It refers to the movement of goods, assets, or services between two branches of the same company. Yun nga, sabi ko nga, what if two or more branches na yan ng isang kumpanya, ng isang home office? Since both branches are part of one legal entity, these transfers are not considered external sales. Correct. But rather internal transactions. Siyempre, they belong to the same company, hindi yan external sales. Internal arrangement yan. Internal transactions yan. Okay? Now, so, wag na nating patagalin pa. Mas maintindihan kasi natin to pag mayroon tayong problem. No, dito natin malalaman ano ba yung concept nito. No, so si Guanzon Corporation operates two branches, si Dagupan and Lingayen. The home office shipped merchandise valued at 80,000 to the Dagupan branch and prepaid the freight charges of 500K. No? A short time thereafter, Dagupan branch was instructed to ship the same merchandise to Lingayen branch with freight prepaid amounting to 700 pesos. Normally, if the home office ships directly to Lingayen, the freight cost would be 800 pesos. Anong required? Prepare the appropriate journal entries to record these transactions. Sige, hihimay-himayin naman natin per sentence, per transaction. Sige, unahin natin yung unang nangyari. Si home office nag-ship ng merchandise papunta kay Dagupan. So, isa-isahin natin anong mangyayari sa books ni home office, sa books ni branch, ni Dagupan, sa books ni Lingayen. Di ba? Nagpadala siya ng inventory worth 800K and may prepayment ng freight charges of 500 pesos. So, anong journal entry niyan? Kung naalala nyo pa, si shipment to branch. No, nasa part 1 to, si shipment to branch, Dagupan. Para lang ma-indicate natin kaninong branch yan. Kasi dalawa eh, Dagupan or Lingayen. Dagupan. Tapos, di ba? Cash worth 500 pesos. If you still remember yung concept ng freight prepaid tsaka freight collect. Diba? Pag sinabi mo pong freight prepaid, kung sino yung sender, siya yung nagbayad ng freight. Sinong sender? Si home office. Prepaid niya yung freight charges, siya nagbayad. Si sender. Pero pag sinabing freight collect dyan, kung sino yung tatanggap, si Dagupan, siya yung magbabayad. And at this point, si sender, si home office yung nagbayad. So, ganyan. Tapos, yung reciprocal account ni home office, si branch current, Dagupan. Diba? Paano nakuha yung 80,500? Ipag-add mo lang tong dalawa. Balancing figure na yan. Doon naman, sa branch, sa Dagupan branch books, copy mo lang yan. Diba? Again, reciprocal yan. Dapat mag-mirror. Pero remember, pag sinabi dun sa problem na may build price, yun yung gagamitin mo. Para masundan nyo yung flow, para madali nyo masundan yung process, hindi ko na siya nilagyan ng build price. Baka kasi magkalito-lituan pa tayo ha. Pero remember, pag may build price yan, meron kang allowance for overvaluation of inventory yan. Diba? Nasa part 1 yan. And ito,
laging naka-build price yan. But for this purpose, para masimple lang yung example natin, assume mo na naka-build price yan. Or, ginawa ko na lang talagang cost para hindi na tayo magkalito-lituan. Okay? Tapos, yung freight na 500. Remember, freight in yan. At inventoryable yan. Inventory na yan ni Dagupan branch. So, ang total inventory niya, 80,500. No? And remember, ang freight in inventoryable. Ang freight out expense yun. Okay? O tapos, yung balancing figure niya, yung reciprocal account, home office current. No? Baliktad, di ba? Nagkabaliktaran lang sila. O, dyan yan. X, X, X. No? Nagka-connect, ganyan yung direction. Tapos, sa books naman ni Lingayen, walang journal entry. Bakit? Wala naman siya dyan. Wala naman siya dito sa transaction. Si home office at saka si Dagupan lang yan. No? Sige, tuloy natin. A short time thereafter, Dagupan branch was instructed to ship the same merchandise to Lingayen branch. Naku po. Nagbago desisyon ni home office. Gusto niya, kay Lingayen pala dapat, hindi kay Dagupan branch. Kaya in-instruct niya si Dagupan na i-ship yung merchandise papunta kay Lingayen. Yun yung usapan. Pero, sa books ni Dagupan branch, hindi niya yan ita-transfer papunta talaga kay Lingayen branch. For record keeping purposes ha, for record keeping purposes, ibabaliktad niya yan. I-reverse niya yan. Di ba? Kasi hindi naman pala sa kanya eh. Hindi niya inventory yun. So yung nauna, na lahat na nakaganyan, naka-debit to, naka-credit na dyan. Tapos ito, naka-credit, i-debit mo na dyan, i-reverse mo na siya. Oh. For bookkeeping purposes. Oh. And sabi pa dyan, with freight prepaid amounting to 700 pesos. Ano ulit, pag freight prepaid, si sender, siya yung magbabayad ng freight. No? Ganun lang yun. Oh, so meron siyang binayaran na 700 si Dagupan branch. Kanino niya yun i-charge sa home office? O nagbayad siya ng 700 na freight, charge niya yan kay home office current. Okay? Para ang susundan nyo dito, ang mangyayari dyan, ito si step 1. Yan ang step 1. Ang step 2, ito. Ang step 3, ito. No? Tapos meron tayong step 4. Ano yung step 4, sir? 'Di ba? Binalik nga. Binalik to. Sundan nyo yung shipment to branch ng papunta kay Dagupan. Natanggap ni Dagupan. Tapos si Dagupan, binalik niya. Hindi dapat babalik din yan kay home office na books. Oh, tignan natin sa journal entry yun. 'Di ba? Bumalik. 'Di ba? Binalik niya lang eh. Sundan natin tong shipment from home office. Binalik niya eh. Ibalik mo din. Diyan sa journal entries mo. Tapos, ipunta mo na kay Lingayen. Oh. Punta mo na kay Lingayen. Yung binalik na 80K, ita-transfer mo na kay Lingayen. Yan yung step 4. Tapos, ililipat mo na yan kay Lingayen. Kaya nandyan na yung step 5. So, ganyan ko lang siyang laruin kapag ako yung naggumagawa nito. Oh. Kung dito, credit mo, o dito dapat naka-debit yan. Anong tatawag natin dyan? Anong tawag? Shipment from home office worth 80K. 80K pa rin ha? 80K pa rin. Oh. But this time, meron ng kakaiba. Naka-asterisk dyan, naka-highlight pa, naka-red pa. No red flag, freight in. Bakit? Kasi, normally, if the home office ships directly to Lingayen, the freight cost would have been 800 pesos. Ano bang nangyari? Naglakbay eh. 2 beses pa. Noong una, binayarin niya ng 500. Tapos yung pabalik, 700. Eh, kung umpisa pa lang, binigay mo na kay Lingayen, makaka 800 ka lang. Hindi na kung saan-saan pa nagpunta. Naka 1-2 pa siya, 500 plus 700.
Pero pag direct na lang sana napapunta kay Lingayen, hindi na dumaan kay Dagupan, 800 na lang. O, may issue dyan sa freight-in niya. Anong i-recognize niya? Now, meron tayong tinatawag na concept of prudence or conservatism. Anong sinasabi ng prudence or conservatism? Assets, in this case, inventory, should never be overstated. Diba? Huwag mong i-overstate ang asset. And at the same time, huwag mong i-understate ang expense, ang liability. So anong i-recognize mo dyan? You will choose the lower between actual fit and should be fit. No? Ano to? Hindi mo alam eh. Magkano yan? 800 ba? Or other amount? Now, you will choose the lower between actual freight and should be freight. Ano yung actual freight ko, sir? Yun yung binyahe talaga niya. Yung papunta kay home office, papunta sa Dagupan, si Dagupan, pinunta niya kay Lingayen. Yun yung actual na nangyari, nagkamali. So, ang actual na ginastos, 500 tsaka 700. Diba? Bumiyahe ng 2 beses, 2 branch. Pero yung should be freight, it should have been 800 lang papunta sana. Directly na sana kay Lingayen kasi nagkamali si home office eh. So, whichever is lower, yun yung ilalagay mo as free. Yun ang ilalagay mo as free in. Tapos, di ba? Balancing figure na lang yung charge mo sa home office current. Di ba? Kasi 80K plus 800, 80,800 na credit for home office current na reciprocal account. So, yan yung step 5. Meron pang step 6. Meron pang step 6. Papunta naman tayo kay home office. Ito si 1, ito si 2, ito si 3, ito si 4, ito si 5, ito si 6. Remember, chinarge ka ng home office current ni Lingayen branch. Sabi ko, reciprocal account. Kung credit yan, dapat sa home office books, may debit siya na branch current kay Lingayen. Magkano? 80,800. And remember, di ba si Dagupan branch nag-charge sa sayo ng debit na home office current. Kaya ikaw, ilan yung i-credit mo dyan? 80,500 plus 700, meron kang credit kay branch current ng Dagupan na 81,200. But this time, hindi sila equal. Hindi sila balance. Yung balancing figure dyan, yun yung loss. Or ibang tawag dyan, excess freight. Na yung excess freight na yan, chargeable yan sa home office. Kasalanan ni home office yun eh. Diba? Mismanage eh. Pinunta niya kay Dagupan pero para kay Lingayen pala. No? Para kay Lingayen pala eh, ang layo pa ng pinanggalingan. No? So yung excess freight na 400, chargeable yun kay home office. O, makukompute mo din dyan dito. Compare mo yung actual sa should be freight. Ang actual na nagastos, 1,2. Pero pag direct na papunta kay Lingayen, 800 lang. So sana makakatipid ka ng 400. Eh hindi eh. 1,2 yung nagastos mo. 800 lang pala dapat. O loss chargeable kay home office. 400. No? So ganun. Ganun ang flow ng journal entries sa interbranch transfer. Alright? Sige, another set of problem. Ganun ulit. The main office of Ceres Incorporated is stationed in Manila but has branches in Bacolod City and Silay City. The main office shipped goods costing 215 to its Bacolod branch with freight prepaid of 10,000 for the shipment. Out of this shipment, only 70% lang pala yung meant for Bacolod. And the rest were to be shipped again to the Silay branch with a freight collect of 7,500 for the reshipping of goods to the Silay branch. Now, these are the following questions. No? Mamaya, sasagutin natin iyan. But this time, parang ganun ulit kanina, iisa-isahin natin for the first question. Sige, journal entry muna. Si main office nag-ship ng goods costing 215,000. O, shipment to branch, Baco, or kay Bacolod yan.
Hindi na kasi kakasya, di ba? So, si Bacolod, fleet prepaid. Di ba? Ano ulit sabi pag fleet prepaid? The sender paid the fleet. Sino bang sender dito? Si home office. So, siya nagbayad. Oh, wala naman ng iba. Kaya branch current, Bacolod, 225,000. Oh, tapos, i-reciprocal mo ulit. Shipment to branch dyan. Shipment from home office, Bacolod. And kung meron mang build price, yun yung ilalagay mo. Pero syempre, para mapasimple tong problem natin, di na kayo malito, no, masundan nyo talaga yung process, hindi ko na nilagyan. Okay? Sige. Another one, freight. Yung freight in. Di ba? Inventory yan ni Bacolod. And merong freight in doon. Again, ang freight in, inventoryable yan. O, tapos, charge mo na yung reciprocal account na home office current, 225. O, walang problema dyan. Kay Silay branch, wala din tayong problema. Walang journal entry dyan. Hindi yan naapektuhan. But this time, eto na. Sabi dun, dito daw sa shinip na to, 70% lang pala dyan. Yung para kay Bacolod. Hence, yung 30% para talaga kay Silay. O, anong gagawin mo? Yung 70%, i-retain mo. Pero yung 30%, yun yung ibabalik mo. O, paano nakuha yung mga amount? Sir, i-multiply mo lang lahat ng mga to sa 30%. No, 215 times 30%, 64,500, and so on and so forth. O, tapos, baliktarin mo lang. No, baliktarin mo lang yung una mong ginawang journal entry. O, pero hindi lahat 30% lang, 30% lang pala yung papunta kay Silay. Yung 70% Bacolod yun. Walang problema doon. Oh, ang sabi pa dyan, freight collect of 7,500 for the reshipping of goods to the Silay branch. Anong sabi natin pag freight collect? Receiver paid the freight. Sinong receiver dito? Si Silay. Sinong sender? Si Bacolod. So si Silay, yung magbabayad. Si Bacolod, wala siyang journal entry dyan. O di ba kanina, nag-journal entry tayo dito ng home office current tapos cash. Kasi si Dagupan branch yung nagbayad. Freight prepaid yun. But this time, freight collect. Kaya wala kang ganun. Wala kang ganyan. Sino magbabayad nun? Si Silay branch later on. Oh, sana nasundan nyo yun. Tapos, yung step. Di ba? Ito, step 1. Ito si step 2. Ito si step 3. Tapos, dapat nasa step 4 ka na. Di ba? Ano ulit sabi natin? Pag step 4, yung shipment from home office, pansinin mo. Pag yan naka-credit, dapat dyan din naka-debit yan. Magbi-mirror yan. O, ibinalik niya eh. Binalik niya. Eh di si home office may natanggap galing kay Bacolod na 64,500. Tapos, yan yung ipapadala niya kay Silay branch. Di ba? O kaya, i-credit niya. Tapos, matatanggap na ni Silay. Shipment from home office, 64,500. Tanong, no? And remember, kung may build price man, yun ang ilalagay mo. If available yan. Kung sinabi sa problem na ganun, ilagay mo yon build price. No? Ang tanong dito, ano ulit yung freight na i-recognize mo? Ang sabi, assume it would have cost the main office 8,000 pesos to ship the goods intended for the Silay branch directly to its location. How much is the loss to be recognized by the main office? Or si home office yan. O, andyan ulit si concept of prudence. Choose the lower between actual freight and should be freight. No? Yung actual freight na tinutukoy natin dito, yun lang yung intended for Silay branch. Kasi yun lang naman yung nagkamali. Ang usapan lang naman dito for Silay. So, ang actual freight natin dyan, 3,000. 3,000 plus 7,500 na binayaran. Sir, saan galing yung 3,000? Diba? Dito sa 10,000 na unang binayaran,
70% dyan kay Bacolod. Yung remaining na 30%, yun yung kay Silay. Eh ang usapan lang naman natin dito na actual FRIT, yun lang yung intended for Silay branch. Kasi i-compare natin yan sa should be FRIT na intended lang kay Silay. So dito sa 10,000 na unang binayaran na FRIT, 30% lang naman dyan yung intended for Silay. So 10K times 0.3, 3,000. And another 7,500, kasi syempre yun talaga yung papunta kay Silay, yun yung binayaran ni Silay, plus 7,500, 10,500. Pero ang should be FRIT mo, kung diniretso mo na lang sana, hindi mo na pinadaan kay Bacolod, diba, 8,000 lang. Oh. Now, whichever is lower, diba, sinong mas mababa? Si should be FRIT. So, yun yung FRIT in mo, 8,000. Oh. And this time, meron kang 7,500. Sir, saan galing yung 7,500? Eh, di ba nga kanina FRIT collect tayo? Sino ang nagbayad ng FRIT? Si Silay. O meron siyang cash. Credit niya yung cash kasi nagbayad siya. Hindi dito. Hindi si Bacolod. Si Sila yung mag-credit ng cash. Oh. And this time, ang balancing figure mo dyan, yung reciprocal account na home office ko rin. 64,500 plus 8K minus 7,500, kaya ang balancing figure, 65,000 pesos. Madalas, ito yung nawawala. So, kailangan mong hanapin yan. Kailangan mo talagang i-squeeze. Balancing figure yan. Diba? Plus, minus yan. No? Tapos, ito rin. Siyempre, kailangan mo ding busisiin yan. Whichever is lower. O, tapos na tayo sa step na yan. And remember, naka-credit to. So, pagdating dito kay home office, dapat naka-debit yan. O. Tapos, kanina, kay Bacolod, nag-debit tayo ng home office current. So, dapat naka-credit naman yan pagdating kay home office books. Alright? So, meron tayong balancing figure ulit. May sobra. Hindi equal. Yun na yung excess FRIT or yun yung loss na chargeable kay home office natin. O, kasi, tignan mo ba naman, di ba? May actual ka. Ang actual na ginastos, 10,500. Pero kung diretso na sana kaagad kay Silay, makaka 8K ka lang. O, napasobra ka pa ng 2,500. O, yung loss na yun, charge mo kay home office. Alright? No, so yun. Yun yung for number 1 natin. So, ang sagot sa number 1, letter C. Alright? 2,500 yung loss na i-recognize ni main office. Sige, for number 2 naman, same scenario. Walang nagbago. Ang nagbago lang, di ba? Paano kung 15,000 naman yung should be FRIT natin? How much is the debit to FRIT in the Silay branch books? O paano kung 15,000 yung should be FRIT? Ano ulit yung actual FRIT natin kanina? 10,500. Anong should be FRIT natin kung direct papunta kay Silay na kaagad? 15K. Sino mas mababa? 10,500. O, tapos, yung nawawala na home office current, balancing figure ulit yan. 64,500 plus 10,500 minus 7,500. So, 67,500. No? So, nagbabago yan. Nag-a-adjust yan. Gumagalaw yan. Gumagalaw yung home office current na yan. So, ito, kung ito naka-credit, dapat naka-debit yan siya. Di ba? Tapos ito, kung naka-debit, dapat naka-credit naman yan. O, charge mo lang yung reciprocal account. Branch current kay Bacolod. And this time, equal na sila. Walang loss, walang excess FRIT. O. Titignan mo, may gain pa nga eh. Kasi ang actual, 10,500. Pero, ang should be 15K. Nakatipid pa. Nakatipid kasi dinalawa. O, nakatipid pa pala siya. Pero yung savings, hindi mo yung i-recognize. Tingnan mo, pansin mo, wala kang gain na i-recognize. Consistent yan sa concept ng prudence or conservatism. Ang nung sabi natin, di ba, pag prudent ka, kapag loss,
Kapag may expense, pag may liability, i-recognize mo. Pero pag asset, gain yan, huwag mong i-recognize. Kaya nga, strict tayo when it comes to gain. Strict tayo when it comes to asset. Kasi ayaw natin ini-overstate yung inventory natin, yung asset natin. Pero pag loss, mayroong expense, i-recognize mo yan. Diba? No? So, walang gain na ni-recognize. Nakatipid nga siya kung 2 beses niya binyahe kaysa sa 1 beses lang. O at nevertheless, di mo yun i-recognize because of conservatism. No? So, ang sagot natin dun sa problem kanina, letter dog. No, 10,500. No, so, ganun lang siya kasimple. Alright. Sige. Another topic is sales agency versus branch. No? So, last na to. Last topic na to. So, ano ba ang pinagkaiba nila when it comes to its primary function? No? Si sales agency, agent lang talaga siya. Di ba? Parang isipin mo siya yung agent ng mga car, di ba? Car dealership, Honda, Toyota, agent siya ng Toyota. Oh. Hindi siya nag-ooperate as an independent business unit. Di ba? Take orders lang talaga siya, nagtitake siya ng orders, no? Nangiengganyo ng mga customer, agent siya. Pero pag branch, di ba? Independent business talaga 'yan. Operates as full contained unit or division. Conducts full business operations locally. When it comes to inventory held, ang hawak lang na inventory ni sales agency, samples. Naka-display lang yung mga samples na yon, 'di ba? And it does not maintain stocks for sale. Hindi siya talaga yung nagbebenta. Samples lang yung pre-present niya. Syempre pag agent ka ng Toyota, 'di ba? Hindi mo pagmamay-ari yung kotse pag agent ka. Syempre ikaw lang naman yung nangiengganyo kung may bibili. Nevertheless, pag may bibili talaga, pupunta talaga dun sa branch ng Toyota. 'Di ba? Sa Kalasyaw. Alam na kung taga saan kayo. Sa branch naman, yun, it maintains a full inventory to fill and deliver customer orders directly. Paano ang order processing ng sales agency? Takes orders and forwards them to the home office for approval and fulfillment. So remember, dapat yung sales, dapat may approval pa yan ni home office. Dapat yung approved ni home office yung i-recognize ni agency. Syempre, pag hindi yan approved, baka scam, baka illegal. So si branch, pero si branch kasi independent siya, kaya niya yun. Kaya niya on its own. Kaya niya mag-approve ng customer credit, process orders, and ships goods directly. Kaya niya mag-isa. When it comes to billing and collection, again, di ba? Handled yan ng home office. Tapos yung remittance ng mga customers, direct yan sa home office. Pero si branch, stand-alone business yan, sarili niya yan. Kaya niya yan on its own. Alright? Sige, ano pa? Dito sa sales agency, meron tayong tinatawag na working fund. Siyempre, pag agent ka, siyempre, kailangan mo ng fund. And meron niyang impressed cash fund provided by the home office para lang siyang petty cash. Kung meron siyang mga minor expenses, dun siya kukuha. Pero si branch, di ba, sarili niyang pera yan. It manages its own bank accounts, deposits receipts, and pays operating expenses. When it comes to accounting system naman, si sales agency, wala siyang full set of accounting books. Cash summaries lang yan. Pero si branch, meron niyang sarili. Complete set pa nga ng accounting books, journals, ledgers, trial balance. Kompleto. Ano naman when it comes to accounting entries? All transactions recorded yan directly sa home office books. Pero kay branch, di ba, naalala natin, paalala lang, dun sa part 1, meron niyang sariling books. And it uses reciprocal accounts with the home office. Sa financial statements naman ni sales agency, wala po siyang ganon. Hindi siya nagpre-prepare ng FS. And yung income man ni agent, minimerge na yun directly into home office operations.
Okay? Si branch naman, meron niyang individual financial statements. Tapos, later on, kino-combine yan sa home office na may adjustment, di ba? For external reporting. So, recap na din ito nung part 1. Pero remember, sales agency tayo ngayon. So, sa next problem natin, sales agency. Alright? So, ito yung problem. Ano daw yung agency net income for the month of November? Sige, si Felix Incorporated opened an agency in Manila. The following are transactions for November 2030. So, si Felix, nagpadala siya ng samples sa agent niya worth 10,000. Advertising materials, 5K, and cheque for 50K. Sir, ano yung cheque? For working fund yan. Di ba? Sabi ko nga, may petty cash kanina, di ba? O, para yun sa mga minor expenses ni agent niya. Agency sales amounted to 220,000. Cost of goods sold, 150K. The collection for agency amounted to 176,400 net of 2% discount. O, sige, isa-isahin natin kasi tinatanong net income eh. Hindi may sales ka, 220. No? 220. Tapos, bawas mo dyan sales discount. Di ba? Paano mo kukunin yung sales discount? Yung nakolekta mo, i-divide mo sa 0.98 para makuha mo yung gross. So, 176,000 divided by 0.98. Bakit po naging 0.98? Kasi 2% discount. So, 100% minus 2%, 98% lang yung nakolekta mo. Ilan yung nakolekta mo? 176,400. Kailangan mong kunin yung gross. Diba? So, ilan yung gross niya dyan? 180K. Tapos, yun na yung i-multiply mo sa discount na 2%. So, 0.02. So, ang discount mo dyan, 3,600. No? To check, tignan natin. Yung 176,400, i-add mo dyan yung 3,600. No? Makukuha mo lang din 180K. Yun yung gross. Alright? Tapos, meron din tayong cost of goods sold, di ba? Nabanggit naman dyan, 150K. Sige, tuloy natin. The agency's working fund was replenished for the following expenses incurred. Yung working fund mo, yung 50K na cheque kanina, na replenish na dahil sa mga expenses na to. Rent for 2 months. Rent for 2 months. But remember, anong month lang to? November. Yung rent niya yan, pang November, pang December yan. Pero ang net income, ang income lang na hinahanap natin is for the month of November. So yung rent mo, isang buwan lang dapat. 10K divided by 2, 5,000. O yung delivery expenses, miscellaneous expenses, as is na yan. Diba? Ang assumption mo na dyan for the month of November na yan. Home office charges the following to the agency. After analysis of accounted recorded on the books, salaries and wages. Sige. Merong pasahod, 15K. Commission, 5% daw ng sales. Ilan yung sales mo ba? 220K times 5%, that's 11K. Tapos, the agency sample inventory at the end of November is 25% of the quantity sheet. Anong ibig sabihin nun, sir? Di ba, sabi ko nga kanina, si sales agency, ang inventory niya lang is samples. Samples, di ba? Nabanggit yan kanina. Di ba? Mga advertising materials, samples. Sabi dito, yung sample inventory niya at the end of the month, 25% na lang. Di, ibig sabihin, 75% yung nagamit. And kapag nagamit na yan, expense na yan. O, ilang samples ba yon? 10,000. No? Ilan yung nagamit? 75%. Yun na yung expense, 7,500. Tapos, yung advertising materials, di ba? 20% daw yung nagamit. O, yun na yung expense. So, 5,000 times 20%, no? 1,000 pesos. O, yun na. Nakuha mo na yung net income kapag pinagbawas mo silang lahat. So, ang kalalabasan, 22,400. No? Check natin.
So, 15K, 7.5, 1K, ayun, 22,400. So, ganyan lang actually mag-solve nito. Di ba? Just beware lang dito sa mga ganyan. Just maingat ka lang. Kasi mamaya, dyan ka madadali. Madalas dyan, nandyan ang trick. Tapos yung rent, di ba? Isang buwan lang yan. Okay? So actually, doon na natatapos ang home office and branch accounting natin. Sa theory question, ang approach ko talaga sa AFAR, pag magaling ka sa problem, kayang-kaya mo ang theory questions. No? Kasi yung mga theory questions, madalas, yun din kasi yung concept na ina-apply mo sa problem eh. Diba? Kanino mo i-charge yung excess freight kay home office. So long as alam mo yung concept sa problem, diba? Kahit anong itanong sa'yo sa theories na related sa pinaggagawa mo sa problem, kayang-kaya mo yun. No? Kayang-kaya mo yan. So muli, this is Sir Bon. Thank you sa panonood. No? Sana nakatulong and bye-bye!